And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapatid. At muli po ay bumabalik po kami sa inyo. At salamat sa Panginoon. Alam ko na kayo po ay nag-enjoy sa inyo po napakinggan kanina sa impormasyong pangkalusugan. At mukhang maganda na yung kanilang impormasyong pangkalusugan. May mga ilaw na, ano. Iba na, mukha yata yun sa akin. Medyo walang ilaw, ano. Medyo pumapangit pa. Anyways, at unti-unti, no, unti-unti nating inaayos ang lahat ng mga bagay dito sa ating studio mga kapatid. And as you know, for those of you who have seen the mess hall, we're trying to convert it into Universal Studio, no? Kaya ngayon ay unti-unti po, at salamat sa mga nagpapahayag, no? Mga kapatiran nagpapahayag na susuporta po sa pag-aayos po ng ating studio. At marami na po tayong programa na dinadagdag mga kapatid. At ako po'y naniniwala na ang bawat isa ay mag-i-enjoy sa lahat ng atin pong ibinibigay sa inyo sa mga programa pong ito. No? At salamat sa Panginoon sa mga nakaraang storm o bagyo mga kapatid. At wala naman ho akong nabalitaan ng mga kapatiran na talagang nag-suffer sila ng grabe na nakikita po natin sa Facebook, television, you know. Mag-ingat lamang po tayo kasi may mga taong ginagamit po yan, yung mga ganyan. Ginagamit yung mga pictures, you know, to collect money, you know, para po sila mag-solicit, no? Actually, sa akin, ay may mga nagtatanong, Pastor, meron ba tayong mga kapatiran na nasalanta ng bagyo at meron ba tayong nangangailangan ng relief, you know, and relief goods, I'm saying. At sabihin niyo po at kami handang tumulong, you see. At salamat sa mga kapatiran na talagang they really care, no? They love the church and they really care for our brethren, no? Pero mga kapatid, hindi po natin iti-take advantage yung mga ganitong pangyayari na talaga naman dati naman wala tayo dahil sa ating katamaran. Tapos gagamitin natin yung bagyo para makakuha tayo ng relief goods. No, hindi ho yan tama. Hindi trabaho ng Kristiyano po yan. You know? And to be honest with you, kung talagang kailangan lamang natin, talagang ako po'y maghahanap. Ako'y maghahanap para kayo po ay mapagkalooban, no? Mabigyan ang inyong pangailangan. Katulad po sa Bicol, katulad po sinabi ko po sa inyo, meron tayong isang kapatiran po doon, si Brother Duke. Siya po ang pastor po sa mission po doon. At kilala ko po yan mula pa ng pagkabata. No? Pati mga magulang niyan, kilala ko. Pero mga kapatid, talagang nakita ko kung gaano sa Sunday, ipapakita ko po sa inyo ang picture. No? Siguro mamaya, bago ako magtapos, kung mapapakita natin yung picture, at kung kayo man po'y handang, kung kayo po'y willing na maging bahagi sa ganitong klaseng pagtulong sa kapatiran na ito, no? Si Brother Duke, alam niyo si Brother Duke, hindi naman niya nangangailangan personally, pero yung gawain mga kapatid, talagang devastated yung kanyang building, no? And nung nakaraan, main building ang nasira mga kapatid. Etong sumunod, itong Ulysses, ang nasira po talaga ay yung yun ang tinitirhan ng mga full-time. See, at minsan doon din po siya nakatira mga kapatid, doon din po siya tumitira. So si Duke ay kilala ko po yan sa pool pa ng mga magulang, dito po yan lumaki. And ako'y nagpapasalamat, nag-move sila sa San Pedro, ay sila ay nagsuko ng buhay at sila ay nagpagamit sa Panginoon. Ngayon, nasa Naga City po siya at salamat sa kanyang gawain. Malago po ang kanyang gawain. Okay? So you pray for him, and if you want to be a part of his reconstruction ng kanyang pong building, let me know. Just message me, and ako po'y magpapasalamat sa anumang amount na ilalagay niyo po, itutulong niyo po sa ating
kapatiran na ito. No? Alright, and so salamat sa Panginoon. Nakita ko po rito, kahapon dumating si Brother Gomer, ating pong missionary sa Quezon. Siguro mamaya magbibigay din po siya ng konting testimony, mga kapatid. At doon sa kanilang lugar, sa Mulanay, actually, noon din po nakaraan, pinakita mo po si Gomer, papakita mo para dalawa kami dyan sa screen. Okay, para makita ng mga kapatiran. Okay? Alright, thank you. And noong po nakaraan, yung bagyong Rolly, alam mo si Rolly, talaga matindi talaga itong si Rolly na ito. Akalain mo, super typhoon daw siya, pero hindi naman dumating sa atin na super typhoon. Kinuha ang attention natin doon sa Rolly, tinanggal ang attention natin, nag-relax tayo dito sa Ulysses, no? Pero isa pa to sa mga hatak ni Rolly, magaling mag-strategy nitong si Rolly na ito, no? Anyways, binaha din siya. But grabe po, mga kapatid, at salamat sa Panginoon, no, na tayo'y wala namang mga kapatiran na talagang grabe ho, na talagang naapektuhan. Pero doon daw sa Mulanay, dinaanan itong lugar nila Brother Gomer, at nung dinaanan, di ba dinaanan yun sa inyo, ano? Yeah, may microphone dyan sa tabi-tabi mo, no? Oh, Pastor. Mas grabe po ngayong Ulysses, Pastor. Yeah, nung ang tag doon, Rolly, yung Rolly, hangin lang. Pinapakita mo sa akin yung video Hangin lang tsaka ulan, di ba? Yes, sir. Nagbagsakan lang yung mga saging, tapos naano din yung ibang mga niyog na dadalhin mo sana rito, yung mga punla, di ba? Opo. Yeah, may mga dala-dala po si Brother Gomer na punla, nadadalhin po natin yan doon sa Kapas Tarlac, at doon po natin tinatanim. Yung unang dala mo, mahigit 100, ano? 113. Yeah, dala niya po. Ngayon, may dala ka uli. 127. 127, biro niyo po yan, mga kapatid. Ano. Pero yung iba pa po doon ay talagang inanod. Mabuti na lang, nakaalis siya bago magbaha. Kasi grabe yung baha ngayon Nakita ko po yung pinadala niyang picture, yung video, yung bahay ba ng kapatid mo yon? Oh, yeah, yung bubong lang nakatira na ano. Nakita po. Yeah. Tapos yung bahay ninyo, hindi naman hanggang saan lang? Hanggang hita na, sir. Hanggang hita. Yung church natin. Oh, yeah, hanggang hita. So, pero nakapasok pa rin sa bahay yun. Oh, Pastor. Lampas pa po. Nakapasok sa bahay yung tubig? Opo. Oh, yeah. So, wala naman. Basang-basa lahat, sir, yung gamit namin. Basang-basa, ano? Kasi may baha Yes, sir. Yeah. Pero kung init yun, pag nabasa yun, delikado yun. Pero yan ang pinapasalamatan ko. Yung baha, mga kapatid, malamig na tubig. Sabi ng iba, ang lamig nga Magreklamo kayo kung yan ay kumukulong tubig. Mas matindi yan. Kala yung bahain tayo ng mga kumukulong tubig, mga kapatid. Delikado yun. Okay? And so anong huling balita ngayon doon, Brother Gomer? So ngayon po ay naglilinis sa Pastor ng mga tao sa amin po mismo. Yeah, doon mismo. Pero yung mga saging, wala na naman yun. Bagsakan na naman yun. Ay simulang ng Kinta pa, Pastor. Doon pa lang po, wala nang saging. Sunod-sunod nga pala yun, ano? Kinta. Yung Kinta malakas yun, mga kapatid. Kasi pinasok agad sa Kinta. Hindi pa naman nakakabuelo Dapat tersera lang muna yun Pero pumasok na sa Kinta. Yes, sir. Pero akalain nyo kaya malakas po yun. Tapos sumunod yung Rolly. Yeah, sumunod yung Rolly. Tapos sinundan nung hinatak niyang babae. Sino yun? Shioni. Yeah, pero si Shioni hindi gaano. Alam nyo, mahihain yun patago-tago yun. But anyways, so matindi ito ngayon, lalaki ito si Ulysses. Ito ngayon talaga hindi inaasahan, mga kapatid. Grabe talaga. Talagang nagpaka-grabe talagang ang ginawa nitong si Ulysses na ito. But anyway, so wala namang namatay. Wala po, Pastor. Wala na po nasaktan. Nakapag-evacuate po sila. 10 p.m. Pastor, nag-start yung pagtaas ng tubig. Oh, yeah? Oh, 10 p.m. Kaya hindi na sila nakapagsalba. So galing yun sa ilog, yung sinasabi mong ilog? Yes, sir. Pag sumabay, sir, yung high tide, mabilis yung paglaki ng tubig. Oh, okay. So, makikita natin na talagang, malaki rin yung ilog, di ba? Yes, Pastor. Mas lalo pong lumaki ngayon, gawa ng baha. Araw-araw po. Kasi yung tubig, pagka tinatamaan yung tabi, natatapyas yun di ba? Yes, sir. Yan, natatapyas yun. Kaya salamat sa Panginoon na talagang, anyways, yun lang ang naapektuhan, mga kapatid, pero wala namang, of course,
talagang magtatanim na naman. Sabi ng iba, meron na naman daw kasunod nito mga kapatid, pero at least Panginoon pa rin may control. Okay? Alright. Anyways, mamaya meron ako pang ibang tatanong kay Brother Gomer mga kapatid. Meron lamang po akong tatalakayin po ngayon at ipagpapatuloy ko po yung ating aralin, no? Patungkol po sa relationship ng mag-asawa mga kapatid. And I believe this will help us mga kapatid ngayon kasi yung bang maraming nag-aasawa, sabi ko nga po sa inyo, maraming nag-aasawa mga kapatid na just gusto lang mag-asawa or naghahabol na ng edad. Yung iba ninenervyos na pagka 27 na, tapos abutan na ng 30, tapos naging 35 na, tapos yung iba 40. Grabe na yung nervyos. Nawawala lang yung nervyos nila pagka sila'y dumating ng 50. Nawawala na yung nervyos nila kasi nawawala na yung pag-asa. Okay? Kaya alam nyo, sabi kasi ng iba ang babae tumanda mahirap, pero pagka ang lalaki tumanda okay lang, pero pag ang babae tumanda sabi lang mahirap daw. But anyways, it depends on what you value in your life. Ganun po yan. Yan ang tatalakayin ko po ngayon. Now, may mga family or mag-asawa, we're talking about marriage here. Marriage is very important, no, sa lahat ng institution na itinayo ng Panginoon. Tandaan niyo po ito, lahat ng mga institution nakarely sa marriage institution. Alam niyo po ba yon? Okay? Because if you fail in marriage, you will fail in other things. You see, kapag hindi maganda mga kapatid ang iyong marriage mga kapatid, institution na tinayo ng Panginoon, foundation ng Panginoon, pagka nag-fail po kayo dyan, sigurado ko mag-fail kayo sa ibang mga bagay mga kapatid. You see? And anyways, ang isang bagay na gusto kong makita nyo rito is yung value, binibigyan natin ng value sa atin pong family, sa ating marriage. Ano po yun? Now, babasahin ko lamang po ito nung binasa, ito pong sinabi ni Job sa chapter 27 of the book of Job in verse number 5. Now, this is a very good personal decision. Napakaganda po mga kapatid. Ano sabi po ni Job? God forbid that I should justify you. Till I die, I will not remove mine integrity from me. You see, may kita nyo po dyan mga kapatid. Ang sabi ni Job, till I die, I will not remove mine integrity from me. Yeah, napakaganda po. At mamaya i-define ko po yung salitang integrity. Yan po yung nag-i-excel. Yan po yung moral excellence po natin mga kapatid. Okay? Lahat po na patungkol sa excellence ng ating moral mga kapatid, na iyan po ay integridad po natin. Hindi po tayo ang ibig sabihin, for example, hindi po tayo magsasawang gumawa ng tama, gaganti po tayo ng mabuti sa anumang ginawang pangit, and we will not entertain things that will destroy us, and we will not waste our time on things that are not important to us. See, alam nyo, yan po ay isang moral value, isa sa mga moral values ng isang tao. Okay? Magbabae, maglalaki, dapat po nilang gawin po nila ito, dapat po nilang pagyamanin po ito. Ngayon, that is the decision of Job. And this is very important in the family. Because, look at this, in the book of Proverbs, chapter 20, there's another word for that. In fact, there are three words, three passages or verses in the book of Proverbs that tells us about it, about integrity. Now, in chapter 20 of the book of Proverbs, in verse number 7, ang sabi dyan, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Imagine that. So makikita nyo po, ang integrity, kung saan ang hangganan ng integrity, wala hong katapusan ito. Kaya sabi ni Job, I will hold on to it.
I will hold on to it. Sabi ni Job, sabi niya, till I die. Imagine that. Imagine na yung isang moral ascendancy, yung moral excellence ng isang lalaki, ng isang persona, ng isang tao, magbabae, sabi ko po sa inyo kanina, magbabae, maglalaki, kung meron po tayong moral excellence na katulad po nito, kapatid, till I die, sabi ni Job, sabi niya, I will not remove mine integrity from me. Okay? Now, as far as Job is concerned, mga kapatid, his integrity is always the basis, you know, the foundation of his integrity, where kung saan niya po nakuha ito, mga kapatid, itong klaseng kalagayan, mga kapatid, yung kanyang integrity, yan po ay sapagkat meron siyang magandang relasyon sa Diyos. You see, meron siyang magandang relasyon sa Diyos. Kaya mapapansin niyo po, lahat ng mga binibitawan niya na patungkol sa Diyos, sabi niya, no, I will not give up. I will not give up. Anuman ang mangyari sa akin, kahit na ako po'y mamatay, hindi ko bibitawan ang anumang commitment ko sa Panginoon. You see, that is integrity. You see, that is moral excellence. You see, so yung connection niya sa Diyos ay napakahalaga. Now, so yun po ang isa sa binavalue ni Job sa kanyang buhay, which is kay Solomon naman po, mga kapatid, very helpful. Kailangan po sa kanyang pamilya. And look, kung saan hahantong po yung integrity. Ang sabi naman ni Solomon, maganda naman kay Solomon, a just man walketh in his integrity. Okay? And then he said, his children are blessed after him. Okay? After him. After what? The just man. You see? Kaya na-blessed yung anak because of the father of integrity. You see, not just a father with integrity, but a father of integrity. Napakahalaga po naman din. Isang tatay, isang leader, isang lalaki, isang persona na meron pong mataas ang kanyang moral values. Okay, so it is very important. Now, yan po muna sinabi ko sa inyo, mga kapatid. Moral values, integrity is a moral value. Now, ito ang pinakamaganda rito ngayon. Tatanungin ko po kayo ngayon, ano po ang inyong binibigyang value sa inyong marriage? Now, nag-set na ba kayo ng value? Ano yung value sa buhay ninyo? Okay? Bilang mag-asawa, bilang may relasyon, ano yung values ninyo? Alright? Now, this is very important. Kasi, mga kapatid, study your relationship. In any relationship. Okay? Brother Gomer, ilang taong ka nang nag-asawa? 5 years, sir. 5 years na? Yeah po. Okay, ikaw, Mike? 13. Pakitanong kay baby. Alright. Ikaw, Ponching? Live-in ka lang pala. Okay. Ikaw, ano? 5 years, sir. 5 years. Okay. Now, pakibigay sa ano mo kay kasi maganda ho to eh. Now in 5 years na ikaw ay may asawa, may nakita ka bang pagbabago? Una pa lang, sir. Sa iyo, sarili mo. Yeah. Pastor, nung una pa lang talaga ay maraming adjustment, Pastor. Yeah. Kasi okay. Iba yung personality ni Mama Marie Chris sa akin. That's it. So ngayon, sir, talagang nanibago ako. Parang sabi ko, mahirap, sir. Dahil sabi nga, may mataas yung personalidad niya, sir eh. Kumbaga may tapang. Yeah. Huhulihin ko lamang po itong mga kapatid. Mike, dyan ka, maupo ka dyan, Mike. Yeah. Huhulihin ko lamang itong mga ito. Ano yung pagkakataon na ito, mga kapatid? Okay. Alright. So, nakita mo, meron so, sa madaling sabi, may pagbabago. May nabago sa iyo. Yes, sir. So, it's your married life na nagkaroon ng pagbago. Sa, mga kapatid, tinitimpla ko lamang po ito. Kasi, alam nyo, in 5 years, you will never be the same. Whether for worst or for good. You see, ang pagbabago dito, mga kapatid, in 5 years na nag-asawa kayo, maaaring ikaw ay naging mabuti
o maaaring naging worst ang iyong buhay. You see? So sa mga testimony na maririnig po natin dito ngayon, mapapatunayan natin na in 5 years lang, in 5 years lang. Kasi pinakamababa rito na nandito 5 years So sabi nga ni Brother Gomer, yung kanyang pag-aasawa, in 5 years mga kapatid, hindi niya inaasahan itong tanong na ito Pero kaya siyang, alam mo ba na kaya siyang baguhin ni Marie Chris. Yun po yung asawa niya mga kapatid, si Marie Chris. Kaya siyang baguhin. Okay? Or, kaya niya rin baguhin si Marie Chris. Nakuha niyo ba? Yeah. Oh, so in 5 years, sa sarili mo, ano sa tingin mo? So sa akin, sir, sa sarili, naging yung strong personality, and then kailangan ko yung leadership na ipakita sa kanya, and then kaya ko yung sinasabi ko sa kanya. So, yun magandang point yun. Kaya mo, ano mang sabihin mo sa kanya, what is that? Ano yung sinasabi mo? That's biblical principles, yes, right? Sir, yes, sir. Okay. Biblical principles ang sinasabi niya mga kapatid. Na yung anumang sasabihin niya kay Chris na biblical principle, yun ay kaya mong panindigan. Yes, sir. That's it. Maganda yun. Magandang, actually, yan ang laman ng aking sasabihin sa inyo ngayon. Alright? Now, nakatulong ba yun sa for good or for worse sa buhay ni Chris at sa buhay niyong dalawa? So nakatulong sa amin, sir, kasi dahil nga sabi ko strong personality siya. So kailangan kong ipakita sa kanya yung ginagawa ko na yung sinasabi ko sa kanya mga principles mula sa Bible. Yeah, so it's about her strong personality versus the biblical principle. Yes, sir. Pambihira. So it's not about you. It's not about Gomer. Yes, it's not about, mga kapatid, kung nasusundan nyo mga kapatid, hindi ho ito, tinan nyo, ang ganda ng laban na ito mga kapatid. And I believe, ito po'y existing sa lahat ng mga relationship. Napakaraming relationship ngayon na nag-i-exist po ito mga kapatid. Ano po yun? Strong relationship, strong personality ng babae against the biblical principle. It's not about Brother Gomer's personality. No? I don't know. Kung i-define mo yung personality mo, ano ka? Strong or meek? Meek ako, sir. Meek, okay. Meek, personality. Aba, kung personality against personality, sigurado ko taob na si Gomer. Tama ba? Yes, sir. Yeah. Sigurado ko ikaw may hawak ng walis. Ikaw ang may hawak ng vacuum. Ikaw ang lahat sa bahay, mga kapatid. Ako, sir, tapos, maglalaba. Ikaw naglalaba. Ikaw si Gomer Taga. Yeah. Tigasin. Yeah, si Gomer tagalaba, lahat, mga kapatid. Tigasaing pa yan. At si Marie Chris ang pastor. Yeah. Pero mga kapatid, it's not about personality. It's about the values, what you value. You see, dito mga kapatid, si Brother Gomer, sinasabi niya na ang kanyang binavalue, pinapalagan sa buhay niya, it's not about personality, but it is about the value. You see, now, ano po yun? Now, sinasabi ko po yun sa inyo rito mga kapatid, yung integridad, yung moral values, yung kanyang excellence sa moral na ito na binibigyan niya ng halaga mga kapatid, na ito'y nanggaling sa Panginoon. You see? So, ano ang nakita mong pagbabago for the better? So nakita ko, sir, sabi ko sa kanya, as long as ako'y sumusunod sa salita ng Diyos, so wag kang mangangamba. Yeah, Pero that's sabi good. ko sa kanya, kapag hindi na ako sumusunod sa salita ng Diyos, so doon ka mangamba. Yes, sir. Wow. Pati magreklamo. Wow. Kasi sabi ko sa kanya, kung anong sinabi ko, as long at yan yung prinsipyo na salita ng Diyos sinasabi ko sa kanya, so doon lang tayo. Wow. Sana marami nakikinig ngayon mga kapatid. Napakaganda nito mga kapatid. Binibitawan na ito ni Brother Gomer. Mangamba ka. Medyo malalim na Tagalog po yun mga kapatid. Matakot ka, mag-alala ka. Yun. Mag-alala ka kung hindi na ako sumusunod sa salita ng Diyos. At kung pinasusunod kita sa hindi salita ng Diyos. Kung pinasusunod kita sa salita ng Diyos, that is value. Di ba? That is integrity. Kung pinasusunod kita sa salita ng Diyos, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Tama. Yes, sir. So, you think, sa nakita mo, yung for 5 years pa lamang ito, mga kapatid, tinatalakay natin. For 5 years ba nag-improve
Yes, sir. Nag-improve po. Improve for what? And, For good. yes, sir. So, na-enjoy namin, lalo lang higit, sir, pagdating sa gawain ng Panginoon, lagi yung pagsasama namin, sir. Na-enjoy namin yung aming pagsasama sa Wow. gawain. Yeah, this is exactly what I'm saying, mga kapatid. Listen now, kaya nga po sinasabi ko sa inyo kanina, lahat ng institution, other institution, nakarely, mga kapatid, sa marriage institution. Kung meron kayong marriage na masaya, if you are happily married, and you are enjoying, katulad sinasabi ni Brother Gomer, mga kapatid, I'm telling you, nagtatrabaho ka ng masaya. Anong institution na involved ka? Kung may problema ka sa pamilya, masaya ka kaya? Kahit na anong klaseng institution, nasa business institution ka, anong business meron ka, anong trabaho meron ka, kung sira ang inyong pagsasama, sira ka rin doon sa trabaho mo. I hope you're getting the point, mga kapatid. Kaya nga po binibigyan ko ito ng pansin. Kaya makikita nyo, yung values mahalaga. Mag-usap kayo. Ano yung pahalagahan ninyo? You see that? Now, bago ko ipatuloy, mga kapatid, man, this is exciting, no? Itong usapin na ito. So, gusto ko malaman sa kanila, 5 years, makita nyo, sinasabi ni Gomer, nag-enjoy siya, nakikita niya na masaya sila. You know, if you are happily married, nothing of this world, nothing, anything, walang anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito na pwede mag-tempt sa iyo. If you are happily married. You see, mga kapatid, ang kailangan lamang po rito, iset natin ang ating sarili sa anumang values, sa moral values natin. Iset natin. Ito ang pahalagahan natin. You see, now for example, sa pamilya, speaking of Job here, at sinigundahan po ni Solomon, you see, na yung integrity hindi lamang personal, kundi pwede yung pang mag-asawa at pwede yung pang ilipat sa bata. Now, napag-usapan nyo na ba na ito ang bibigyan natin ng pansin sa pamilya natin? Bibigyan natin ito ng pansin. At ito ang bubuin natin. Ang pamilya natin ay kikilalanin natin sa integridad. Ang pamilya natin, makikilala ito sa integridad. Hindi ito makikilala sa pera. Makikilala ito sa integridad. Maraming mga kapatid pamilya na ang binigyan nila ng pansin, binalyo nila sa kanilang buhay ay pera. See? Binalyo nila sa kanilang buhay ay edukasyon. Pero tignan mo ang kanilang integridad, mga kapatid. See that? Moral, yung kanilang moral excellence, yung ascendancy ng kanilang moralidad, kapatid, ay hindi po. Descending, hindi ascending. Okay? Now, anyways, pakituloy mo lamang yun, Brother Gomer. Yung sinasabi mo na talagang kayo pinagpala, in other words, pinagpala kayo ng Panginoon yung relasyon ninyo because of that. So, ang blessing, sir, ng dito sa church. So, ang blessing na kami nagsasama, sabi ko hindi naman, sir, perfect. Pero dahil nga sa prinsipyo na salita ng Diyos, so, na-enjoy namin, lalo na higit, sir, pagdating sa gawain, sir, sabi ko ay, yun ang hinangaan ko kay Mama Marie Christine. No, pagdating sa gawain ng Panginoon, talagang on the go, sir. Amen, amen. No, kaya, sabi ko, doon kami, sir. Yung na-enjoy namin, sir. Wow, may nakikita ako, Brad, sa sinasabi mo. So, ang ibig sabihin, ang vinalyo ninyo, yung mahalaga sa Diyos. Yes, sir. So, it's not about both of you. It's not about you and not about Marie Chris. It's about God. Yes, sir. Yes, sir. Kung anong gusto mangyari ng Diyos, gano'n. Ang lagi namin usapin, sir, yung yung sa gawain po. Wow. So, sa aming sarili, sir, sabi nga, personal, sir, sabi ko, talagang hirap kami pagdating sa pakikisama kasi nakikituluyan lang kami. Sabi ko, NPA kami, no, permanent address. So, sabi ko, sige lang, sabi ko, sa gawain tayo So, doon na lang kami, sir, nagpo-focus. So, doon namin na-enjoy yung aming di ba may lote doon? May lote doon na available para sa inyo? Yes, sir. Mga gaano kalaki yun? So, 320 something, sir. Square meters? Yes, sir. Okay, 320 square meters. So, pwede ka na magpatayo doon ng building, church building, and at the same time, tirahan mo. Yes, sir. Now, gaano kaya sa tansya mo kamahal or ang halaga na para makapagpatayo ka ng ganun doon sa lugar ninyo, ha? Sa mula na yung sinasabi mo, di ba? Sir, ng lote, sir, na hindi naman, sir, totally na binigay.
Pero sabi niya sa akin, hindi niya kayang presyohan dahil sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, ipag-pray na lang. So, hindi pa binibigay? Hindi, sir. Gusto nila ibibentahan, babayaran mo rin? Wala sa sir, hindi sabi niya, hindi niya kayang presyohan. Pero ang sinabi ko sa kanya, sige, magpe-pray po ako, ante. Sa tiyahin ko po eh. Yeah. So, yun lang usapin namin, sir. Walang price. Okay. Now, kung sa building na yun, halimbawa magpapatayo ka, yung building na ganoon, mga gaano ang gagastusin? Kasi sa probinsya, pwede kayong coco lumber, di ba? Yes, sir. So, ngayon, sir, kasi doon sa dito sa barangay, sa bayan na yun, sir, sa Katanawan. So, may building permit na, sir, kapag nagpatayo na may hollow blocks. So, 15,000 pa lang, building permit na. Wow. So, kaya nga sir, yung plan namin, yung Marie Chris, magpapatayo muna kami ng kubo doon sa lote, sir, ng kapatid ko. Pinagdikit ko lang, sir, yung lote ng church and then lote ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya, pagdikitin na lang natin. So, para sabi ko, gagamitin din ng church yun. Okay. So, ngayon, sir, kung magagagastusin natin, sir, doon, wala pa akong idea, sir, kung gaano kalaki yung ilalagay. Yeah, okay. Alright, siguro mag-uusap tayo tungkol sa bagay na yan. Amen. So, I mean, sa inyong married life ngayon, nag-uusap kayong dalawa at pinag-uusapan nyo yung gawain lagi, hindi ang patungkol sa sarili ninyo. Opo, kasi nga po, sabi nga siya mismo nag-open sa akin, kasi sabi ko, lagi akong wala doon. Sabi niya, kasi lagi kang wala dito, kaya hindi ka nagreklamo eh. So, siya ang nakakasama ng mga tao sa bahay. Sabi ko, sige lang, pakisamahan mo lang lahat. Yeah, okay. So, sabi ko, sige, darating din yung panahon na sabi ko, may lotit, may ano tayo. Yeah. May gawain tayo. Yeah, pero sa ngayon, sa makikita mo ngayon, in 5 years, nag-rise kayo, rise kayo for good. Yes, sir. Amen. Better, for better. Yes, sir. Okay. So, ang dinedevelop namin, sir, ngayon, kasi nga, siyempre may anak na kami. Yung si Caleb. So, sabi ko sa kanya, minsan ay, ang nagiging problema namin, sir, yung sa kanya, siyempre ako, sir, lalaki ako. Pag nagdisiplina ako, pang lalaki talaga eh. Yeah. So, minsan ay, doon kami nagtatalo, sir. Sabi ko sa kanya, sige, alam ko yung ginagawa ko, sabi ko sa kanya. So, minsan, sir, hindi siya nagpapatalo about doon. Yeah. So, I think this will help. Itong pinag-uusapan natin ngayon. Kasi maliwanag yung sabi ni Solomon eh. The just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Yes, sir. You see? So, ang point is, mailipat yung lalaki pa naman yung anak mo, Caleb pa naman. Yes. You see, kung ikaw man ay si Joshua, at least may Caleb ka. At naniniwala ako na si Caleb may ginawang napakatindi, no? Bilang subordinate ni Joshua. You see? Pero dapat si Joshua dapat maging matigas. Yeah? So, dapat patalsikin si Jezebel. Yan, sir, ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, sinabi ng Bible, walang namatay sa palo eh. Yeah. At saka, ang pinakamaganda, kinikilala ng Biblia ang palo. Yes, sir. You see? Now, so makikita nyo, mga kapatid, wala kang dapat katakutan at wala kang dapat tigilin kapag meron kayong goal. Meron kayong plinano eh. Meron kayong usapin na hindi dapat mawala sa inyo. Ito ang magandang usapin dito eh. Hindi dapat mawala sa pamilya natin ang integridad. Amen. Kahit na anong mangyari, magdildil man tayo sa asin, tayo may magkaganito, pero hindi dapat mawala ang integridad. You see, yung moral excellence. Kasi, yung integrity mo, kapatid, halos nandyan na lahat eh. You see, now, mamaya sasabihin ko po yan. So, in 5 years, mga kapatid, alam niyo mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, in 5 years, pwede kayong maging worst, pwede kayong maging better. My question is this, ano na ngayon ang kalagayan nyo with your relationship? Kayo ba ay nag-improve morally and kayo ba ay nag-improve na ayos yung ba yung relasyon ninyo for the better or for worst? Okay? Now, nandito si Brother Michael, mga kapatid, at si Michael naman is for 13 years. 13 years. Confirm na ba to? Alright. For 13 years, mga kapatid. So, ano naman masasabi mo, Mike, sa inyong relasyon for 13 years? Kayo ba ay nag-improve for the better or for worse? Nag-improve kami, sir, for the better. Kasi,
yung 5 years na sinasabi ni Sir Gomer, talagang grabe yung transition niyan, sir, yung sa amin. Kasi napunta po ako dito sa church. Pagka-graduate ko lang po ng Bible school ay nag-asawa na po ako. So, kaya ang kagandahan naman kay baby, sir, is lumaki po siya na nakita niya kung paano yung mission. Kaya alam niya po yung gawain. Although hindi parehas kami actually na hindi pa kami ganun ka sold out nung bago po ako dito sa church. Hindi naman ako full-time agad eh. So hindi kami ganun ka sold out sa sa gawain. At saka dumating po ako sa punto, sir, na in yung first 5 years, akala ko sapat na yung yung maririnig mo sa pulpit na, oops, okay na ako, kaya ko na yan. Pero iba pag real McCoy na eh. Iba kapag yung ikaw na yung nag-asawa at ikaw na mismo yung nandoon na magdidesisyon. Minsan, akala mo, yes, narinig ko yan kay Madali lang. Oh, narinig ko kay pastor yan. Okay yan, ganyan. Ganito lang pala. O, sige. Tapos yung pag-aakala pa na parang walang kukontra. Akala mo, walang kukontra eh. Akala mo, smooth sailing lang lahat. Yeah. Narinig mo sa pulpit, ganun lang pala. Okay, narinig ko na. Okay yan. Gagawin ko yan. Yung akala mo, pag yung nag-asawa ka, lahat nung narinig mong prinsipyo, akala mo ganun lang kadali. Pero hindi, ang nito is pagdating na doon sa, ikaw na mismo yung nandoon sa lugar, ikaw na mismo yung, kumbaga, ikaw na, real McCoy na, ikaw na yung nasa sitwasyon, abay, dun mo maiisip na, teka muna, ito yung narinig ko, pero paano ko ngayon to i-apply? Yeah. So, yung application ngayon doon sa narinig doon sa pulpito is hindi lang yung ganun ka basta't marinig mo lang. So, ang naging battle ko doon is kung paano ko ngayon i-apply yung naririnig kong principle at the same time, yung ipinangangaral ko rin minsan sa pulpito na prinsipyo. Yun. Kasi mahirap kapag ayun nga yung sinabi ko kay baby noon na kapag narinig ako diyan na nagturo, tapos yung si Ella, si Migs, ibabalik sa akin yung itinuro ko. Dad, narinig ko sa ito bakit ganyan? So, yun yung naging battle ko kasi sabi ko for 30 years kasi 30 years old na po ako nag-asawa, sir. At saka ako po hindi naman ako lumaki sa simbahan na ganito. Mas marami akong iginugol sa kalsada bago po ako napunta dito. So kaya sabi ko, ang upbringing ko is more on pangkalsada. Kaya yung transition ko nung ako po ay nag-asawa, hindi po ganun kadali sa akin. But ay nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun nga, nandiyan si baby. Nakita niya kung paano yun sa gawain, although hindi nga siya full-time dito, but nakita niya kung paano sa gawain kasi yung bahay nila ay naging mission house ng maraming mga pastors na gawain. So kaya alam niya yung hirap, alam niya kung paano nagsisimula. At isang bagay din yun na kapag nagkukwentuhan kami, sinishare niya sa akin. So nagkakaroon ako ng idea. Bukod po doon, yung pong naririnig ko sa pulpito dito sa atin, isang malaking bagay po 'yon na nagpapatibay lalo na po pagdating sa responsibility. At marami pong dumadating sa punto na sa akin po, I think yung naging transition ko po yung unang 5 taon po namin ay pagdating po sa responsibility. Kasi nga dahil nga mas marami akong iginugol na panahon sa kalsada na parang sa kalsada kasi is sarili mo lang iisipin mo bahala ka basta't mabuhay. Bahala na iba basta't mabuhay ka. But pagdating sa responsibility, yun po yung isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa mga principles na naririnig ko po dyan sa pulpito. Lalo na po yung first 5 years po namin. You see? So makikita po natin mga kapatid, no, na talagang meron talagang pagbabago. Here's the thing. Tignan nyo lang, in 5 years of your relationship, you're not the same as you are. Or you're not the same as you were. You see, nagsimula ka, na ganito ka, and then ganito. Sabi ko nga sa inyo, sinisiguro ko po yan, in 5 years. Whether for worse or for the better. No, hindi ka na katulad ng dati. Now, what is important in this issue, mga kapatid, is this. Okay? Meron tayong common goal sa family.
Meron tayong common goal. Ano yung sabi ko nga sa inyo kanina, may pinag-usapan ba kayo na hindi meron tayong hindi isusuko sa pagsasamang ito? You see? Because sabi ko sa inyo, if you are happily married, nothing in this world that could separate you. Remember, the first goal of the devil is separation. Okay? The second goal of the devil is substitution. See that? Ganyan lagi yan mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Laging merong goal. Kung wala kayong goal, you see, do you understand that when God instituted marriage, God has a plan? But don't you miss it, don't you forget that Satan also has a plan. Because itong marriage, kapatid, ay napakalaking threat ito kay Satanas. Because listen, what you are picturing in marriage is Christ and the church. You see that? Christ and the church. You see? Kaya nga ho mga kapatid, napakalaga ang marriage. Kaya makikita nyo po rito, dapat meron din po kayong goal sa family ito. Na yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na hindi nyo isusuko magpakailan-kailan pa man. Now, do you understand that integrity, nandyan yung communality, nandyan po yung togetherness, nandyan po yung sweetness, nandyan po yung lahat ng mga hinahanap po natin. Lahat ng tao, ito po ang problema. Lahat ng mag-asawa at lahat ng nasa relationship, ang ina-aspire nila ay ito. Pero ang problema po natin mga kapatid, ito ay kinukontra ng ating behavior. Yung behavior kapatid, yung ating ina-aspire ay hindi po natin na ilalagay sa action. Iba. Kaya sa araw-araw, maganda yung sinasabi ni Brother Michael, sa araw-araw, dapat makita natin kung ano yung naririnig po natin. Ano yung gusto. Kasi, look, nakikinig tayo ng mensahe. Katulad ngayon, nakikinig po kayo sa akin ngayon. Lahat ng sinasabi ko rito, sabihin nyo gusto ko. Pero ang tanong ko, ginagawa mo. Are you willing to suffer or to sacrifice for what you aspire? You see? Aspiration does, everything in your life should not end in aspiration. But it must be your inspiration. Your aspiration must be your inspiration to put it into action. You see? Kasi, kapatid, look, hanggat hindi po natin nakikita yan sa action, wala hong kwenta yan. Okay? Hanggat hindi po yan nagiging behavior natin, wala hong kwenta yan. Kaya meron pong frustration. You see? Meron pong frustration. Lahat po ng efforts ng mga tao o ng iyong partner sa buhay, mawawalang kwenta yan. Look, sabi nga kanina ni Gomer, nakita niya yung kalagayan yung personality ni Marie Chris. Ang kanyang personality is strong. Siya naman ay meek. But this is not about our personalities. This is about what we believe. This is about what we value in our relationship. Now, what do you value in your relationship? Ano po yung binavalue natin sa ating relationship? Okay? Now, tignan niyo po yan. So, yun po yung ina-aspire ninyo. Ito yung gusto kong mangyari. Again, pagka yung gusto mong mangyari, hindi mo makita sa iyong behavior, later on, makikita mo mayroon kang frustration. Okay, bakit? Nagsayang ka lamang, nag-waste ka lamang ng efforts ng iba. Okay? Now, listen to me. Ito'y dapat nating unawain mga kapatid. Okay? This is important. Tignan nyo sa pamilya nyo. Parehas kayo may goal, di ba? Parehas kayo. Nagkasundo kayo. Tandaan nyo po. Tandaan nyo. Sabi ng Biblia, sabi po ng Biblia, how can the two walk together except they be agreed? So to walk together, they must what? Agree. Okay? Now, do you understand? The issue here is not just how can the two walk together except they be agreed. So two must be in agreement in order to walk together.
But it does not end there. Imagine this afternoon. Imagine this time, brethren. What can the two who are in agreement can do? You see, imagine kung anong magagawa nung dalawa na nag-a-agree, mga kapatid. Huwag kayong magtapos doon huwag kayong magtapos doon sa salita na how can the two walk together except they be agreed. Okay, huwag kayong magtapos doon. Ang isipin niyo, ano ang magagawa natin kung tayong dalawa magkakasundo? Yeah. Good night. I'm telling you. So, it's not for the worse. It's always for the better. Two, remember what the Bible says, are what? Better than one. Kung nagkakasundo. But two is worst kung hindi nagkakasundo. Because one is already worst. yung isa pa lamang, mga kapatid, na hindi maayos ay talagang matindi na. Ay lalo na kung dalawang hindi maayos. Pero kung dalawang nagkakasundo, imagine kung ano magagawa niyan. Oh, man. I'm telling you, you can move mountains. Yeah. See? So makikita niyo, mga kapatid, ano ho yung binavalue natin? Ano yung sinasabi natin? Meron ba kayong kasunduan? Meron ba kayo sa inyong relationship na sinasabi, ano't ano man ang mangyari, hindi natin isusuko itong integrity natin? Meron na ba kayong ganon? Okay? It doesn't matter. It's not about your personality, but it's about what you aspire. You see? And your aspiration should inspire what you aspire should inspire you to put them into action. You see? Kaya minsan nagkakaroon ng problema, mga kapatid, kasi hanggang doon lamang tayo sa aspiration. Aspiration, wala na hong action. And then, it never affected our behavior. See? Pag nakakarinig tayo ng mensahe, amen tayo. Pag nakakarinig tayo ng preaching, katulad itong usapin ito, amen tayo. Pero, ang nakakalungkot nito, mga kapatid, what you aspired na values na gusto nyo sa inyong mag-asawa ay hindi suportado ng inyong behavior. See? Ito yung gusto mo mangyari sa iyo. Ito yung gusto mo makita sa asawa mo. Pero hindi naman suportado ng behavior mo. Di po ba nakakalungkot yun? So anong aasahan mo? Pero tignan niyo po mabuti, sinasabi ng Biblia, two is better than one. And paano magkakasundo? Paano magsasama ang dalawa kung di magkakasundo? Pero pag nagkasundo yan, kinakailangan mag-agree sila. Pag nagkasundo yan, two is better than one. Remember that? How can the two walk together except they be agreed? But if they are in agreement, two is always better than one. Oh man, napakaganda. Kaya nga, mga kapatid, isipin niyo po sa ngayon, eto sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, bilang counsel sa inyo, okay? Tingnan niyo po sa inyong, para makita niyo kung ano ang binavalue ninyo. Huwag niyo kakalimutan kung ano yung binavalue niyo sa buhay niyo, yung ina-aspire ninyong values. Yung ina-aspire ninyong value sa buhay niyo, wag niyong kakalimutan. Okay? Now, listen to me now. Sino ho ang gumagawa ng napakaraming effort sa inyong pamilya? Okay? Now, listen. Kami, alam niyo usapin namin, kaming dalawa ni Lerma before. Okay? Ito ho yung usapan po namin. Ang usapan namin, kasi ang karamihang tanong ho ng maraming nasa gawain, katulad na nasa Amerika ako, tinanong ako, in-interview ako on the spot, sa harapan ho ng congregation. Tinawag ako sa harapan ng congregation, and then, in-interview ako sa harapan ng congregation. Sabi sa akin, isa sa mga tanong sa akin, how do you balance your family and your ministry? Sabi niya, sabi ko, what do you mean? Balance family and ministry. I mean, you have a wife, you have children, then how do you deal with them and your ministry? How do you balance? Alam mo, sagot ko sa kanila, sabi ko sa kanila, I don't have anything to balance because they are all with me in the ministry. Because we are one. You see,
How do you balance the one? You know, pag dinala mo sa timbangan mga kapatid, alam mo yung timbangan yun kaya makikita mo diyan mga yan isa sa insignia ng mga lawyer, yung balance, you see. Pero bagamat ganun hindi man nangyayari. Sininok ako doon. Okay. All right. Alin doon, paano mo titimbangin yun? Okay? Now, sabi ko, wala naman akong titimbangin kasi lahat sila iisa kami, isa lang tinatrabaho namin. Okay? Now, sa ministry, anumang ministry ko, ministry ni Lerma. Okay? Anumang ministry ko, ministry ni Lerma. Kung saan ako, kung anong gagawin ko rito, hindi po pwedeng mag-oppose dyan si Lerma. But, ganito lagi kong sinasabi sa kanya, nakita ni Lerma kung gaano yung trabaho ko sa ministry. And then, nung nakita niya na ganun ako kasigasig sa ministry, ang mahalaga yung time ko mga kapatid, si Lerma, pinahalagahan din yung time ko. Bakit? Alam niya mahalaga yung time ko Kaya, isang bagay na observe ko sa kanya, never na paulit-ulit akong nagbibigay ng instruction sa kanya. Kaya lang, pinapahalagahan niya po yung binibigay ko kaagad ng instruction. Because she knows that I don't want to waste time on anything that is not important and magsasayang lang ng aking effort, mga kapatid. You see, alam niyo ba mga kapatid, kami, nandito, sa gawain kami. May mga tao mga kapatid, kahit anong effort namin sa ministry, may mga taong they just don't care. Wala silang pakialam. Pero hindi nila alam na napakahalaga nun ng time namin. You know, ang akala lang nila, wala lang magawa yan, kaya ganyan. Yun ang akala nila. Pero mga kapatid, ang hindi nila alam, napakahalaga nung time kung paano namin hati-hatiin sa ministry yan. You see, and just imagine kung kami magpapaulit-ulit pang instruction sa mga tao. You see, imagine kung ilang oras, time ang nakukonsume namin sa isang tao, dahil lamang sa hindi nila pagpapahalaga sa effort namin. You understand that? So you've got to get that. Now, kaya ho ganon kasi may mga tao na hindi binibigyan ng values. Iba ang kanilang values sa values namin. Iba yung pinapahalaga nila sa pinapahalagahan namin. You see, kaya nga ang sabi ko, kung merong dalawa mag-asawa kayo, na kayo ngayon may iisang values, meron kayong ina-aspire na values, at sasabihin nyo, hindi tayo aalis dyan, ano man ang mangyari, na katulad ni Job, hanggang kamatayan, yan ang yayakapin nating values na yan. Yan ang ina-aspire natin. Yan ang gusto natin mangyari. Alright? So, hindi kayo mag-waste ng time sa isang bagay na hindi nyo pinapahalagan. Kasi, pagka itong isang partner ninyo pinahalagan itong bagay nito, hindi nyo kukontrahin. Sigurado ko papahalagahan mo rin. Bakit? Meron kayong inaasahan. Meron kayong ina-aspire. Mayroon kayong gustong mangyari. You see? So, that will inspire you to action. You see? Kasi pag hindi mo binigyan ng pansin yun, I promise you, hindi kayo magkakaroon ng magandang resulta. Yung behavior ninyo, yung action ninyo ay nakahiwalay sa inyong aspiration. See? Kaya ano ngayon ang mangyayari mga kapatid? Frustration. Frustration. You see? Kaya, kasi, look at this. Ilang mga mag-asawa ngayon na isa lamang, may aspire. Itong gusto nilang mangyari. Itong gusto niya mangyari. Yung gusto mangyari ng babae, gusto mangyari ng lalaki, eto yung gusto niya. Pero yung behavior magkakontra. See that? So, hindi suportado ng kanilang behavior yung kanilang aspiration. Mga kapatid, nakakalungkot po yun. So, kaya nga tingnan natin dito, katulad sinabi ni Job, sinabi ni Solomon. Gusto ko yung sinigundahan ni Solomon Nang sabi ni Solomon, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. You see? After him. You see that? Sumusunod sa kanya. Blessed. Pinagpapala. Because of what? Integrity. Because of the man of integrity. And the father with integrity.
You see, that is leadership with integrity. Marami pong nag-a-aspire nito mga kapatid. Kaya dapat sundan po natin ito. Tingnan po natin sarili po natin. I hope nakuha niyo po yan. Kaya huwag niyong sasayangin mga kapatid. Sino man sa inyo, magbabae, kung ang babae mga kapatid nagsisikap na ma-preserve, ma-hold yung integrity sa kanyang pamilya till she died. Kapatid, dapat suportado rin ng lalaki. Yung lalaki ganun din. Bakit? Parehas kayo may goal na ganun. Pangahawakan natin ito hanggang kamatayan. Ngayon, hindi kinakailangan na sayangin. Walang sino man sa partnership ninyong dalawa ang magsasayang ng oras na hindi susuporta doon sa integridad ng isa. It must be supported. Okay? Supported by your behavior. Bakit? Ito, mahirap itong pinasok kong ito. Medyo sacrifice. Well, I have to sacrifice. Why? Because I have to what? Cleave. I have to embrace my integrity until I die. Sabi ni Job, I will not give up. Boy, I like that. Yan ang magandang decision, kapatid. I will not remove, I will not give up my integrity until I die. Bakit? Para kay Solomon, ay may anak pa ako na susunod eh. May mga susunod pa. Mga kapatid, look, ano yung pinangahawakan natin? Saan kayo nagkasundo bilang mag-asawa? Pera? Saan kayo nagkasundo? Sa malaking bahay? Saan kayo nagkasundo? Sa edukasyon? You see, maraming mayroong mga ganito mga kapatid, pero walang integrity. Integrity is very important. Integrity is blessed by God. Tandaan niyo po yan. It's a moral value that is blessed by God. See? Kaya, you know, sinabi ni Job, imagine that. Yan ang sinabi ni Solomon. Imagine. Again, ako po'y naniniwala mga kapatid, na kapag itong mga bagay na ito ay yayakapin po natin, walang relationship na hindi mabiblessed. Kaya sino man po ang nag-i-effort, nagsusumikap mga kapatid, na ma-embrace ang integridad. You know, sabi ko nga sa inyo, huwag niyong sasayangin ang effort ng isang tao na nagsisikap na ma-preserve ang mga bagay na ito sapagkat pagka nawala ito, tama yung sinabi kanina ni Brother Gomer, mag-alala ka kapag hindi ko na sinusunod ang salita ng Diyos at hindi ko na pinasusunod sa iyo ang salita ng Diyos. Pero hanggat ang salita ng Diyos pa rin ang pinapasunod ko sa iyo, huwag ka mag-alala. You see? Kaya maganda ho yan mga kapatid. It's not about personality. It's about, you know, practicing, putting, and achieving. Yun ang pinakamaganda. You're achieving an actionable or something na makikita mo araw-araw, pinapractice araw-araw. Yan ang pinakamaganda. Araw-araw, values, pinapractice natin. So, kahit na medyo nagkakamali, sige lang, tuloy pa rin, try pa rin, because we will not give up our integrity. Magpakilala tayo sa integrity mga kapatid, sapagkat pag nandiyan ang integrity, nandiyan ang Panginoon, sapagkat blessed ng Panginoon ang moral value na yan. Alright? So, sa mag-asawa, again, huwag niyong sasayangin, huwag kayong mag-aksaya, huwag waste ng time sa effort anumang ini-effort natin. You see, na hindi, yung ibang tao ay walang pakialam, don't waste your time. Okay? Sapagkat napakahalaga po mga kapatid ng inyong pinagsisikapan. Okay? Alright, nagsisikap kayo sa napakahalaga na isang araw, mamanahin pa ng mga anak. Yan ang pinakamaganda mga kapatid. Kaya makita mo kanina, sinabi po ni Brother Gomer, ingat kami kasi may kalib kami. Ha? May kalib kami. So, if you keep on doing that, if you will keep the integrity in the family, then Caleb will be blessed. That's not me. That's not my opinion. That's the Bible. Okay? Alright, yan po ang aking niluto sa inyo para sa araw na ito. At salamat kay Brother Michael, salamat kay Brother Gomer. Ito po mga kapatid, sinamantala ko lang. Basta pumasok sila sa studio ko tama-tama, nasa time ko. Sabi ko, magandang pagkakataon nito mga kapatid. Hindi lamang po ako. Ang binigay ko po sa inyo, salita ng Diyos. And then, narinig po ninyo na yung sinabi ng Biblia ay nailagay na po nila sa action.
Kaya napakaganda po na pagkakataon nito mga kapatid. Okay? Alright. So, today is the last day of our broadcast. At salamat sa Panginoon. Huwag po natin kakalimutan mga kapatid ang ating gawain this coming Sunday. And this coming Sunday mga kapatid ay makakasama po natin si Pastor RJ. No? And panalangin niyo po at makakasama po natin siya ng buong maghapon mga kapatid. And then sa Sunday, maririnig uli natin ang mga reports kapatid, mga kung anong nangyayari. Alam niyo mga kapatid, huwag niyong liitin yung mga reports kasi ito yung nagpapakita kung ano na ang kalagayan ng simbahan po natin sa gitna po ng krisis o ng pandemic na ito. No, well, I'm telling you, I'm enjoying serving God in times of like this. No, and kaya napakahalaga na tayo po ay magkaunawaan, maganda ang ating komunikasyon. No, so wag niyong kakalimutan po yan mga kapatid. And sa panahon na katulad nito ng pandemic, ay alamin po natin ano nangyayari sa kanila. Kaya wag nating kakaligtaan na makapakinig po tayo ng ganyan. And lalong-lalo na po ngayon, dumadagdag na mga programa po natin na dagdagan na. So patuloy niyo po ipanalangin ang lahat po ng gawain po natin. And isang bagay na kinasisiyahan ko mga kapatid, nakikita ko na kayo every Sunday. Yan ang maganda. Sikapin po natin. No, sikapin po natin. And by the way, sa sino man po sa mga members na would like to be a part of this, no, may mga kapatiran po tayo sa station po natin. May mga satellite station po tayo na gusto ko pong lakihan kasi etong ganito po kasing klaseng could you imagine sa ganito kaliit na gadget ang nanonood po ay 18. Oh man, nakakalungkot naman po 'yon. No? Maano naman po ay kung tayo magsakripisyo, makabili po tayo ng kahit 32-inch na TV, no, na doon po sila. Kaya sabi ko nga, actually may nag-canvas na po ako, ang halaga po ng isa ay nasa 11,000 plus. Okay? 11,000 plus. Ngayon, at ako po ay nangako sa area po kasi ito, napakasipag po nitong si Brother Emil anak po to ni Brother Rudy. Siyempre, kanino pa man magmamana yan, masipag din yung tatay niya. At siya po ay merong 3 inaasikaso sa linggo po yun. Pag linggo, talagang pinupuntahan niya po yan. Nakita ko po nung Sunday, talagang napakaliit na screen. Parang pinagtsatsagaan po nila. Mga kapatid, magsikap po tayo. At kung meron po tayong extra, I would like to encourage you to give something for this and be a part of this. Okay? And imagine ano man ang mangyari sa panahon na katulad nito mga kapatid, tayo po'y makakatulong at magiging pagpapala mga kapatid. It's not about food only na kinakailangan na po nating ibigay sa mga kapatiran, kundi yung ganitong salita ng Diyos. Kaya dalawa ho ang binibigay po natin, salita ng Diyos, pagkain spiritual at pagkain physical. No? Kaya wag niyo pong kakalimutan yan mga kapatid. Let's be a part of it. And also, kung kayo po ay kung may kakaya na po kayo mga kapatid, ay kayo po ay manood na sa pamamagitan ng Google Meet. Okay, Google Meet. Kaya makikita na po kayo sa screen. Alam niyo na, i-encourage mo ako, nakikita ko kayo dun sa screen. Man, I'm telling you, parang pakiramdam ko, nasa loob lang po kayo ng auditorium No? Nakakarinig kayo ng amen, naririnig niyo yung mga kapatiran, nakikita nyo nakangiti, and so let's enjoy, kapatid, itong pandemic nito, it's not time to pout, it's time to shout. It's shouting time and it's not pouting time. Amen. Alright, so tuloy-tuloy po tayo. Panalangin niyo po si Pastor RJ, ang kanyang mensahe ng Diyos, pamagitan niyo po na maging pagpapala po sa atin. Okay? And again, I'll be there. I'll be there and magkakasama po tayo mga kapatid. Okay? At salamat sa Panginoon sa wisdom na ibinibigay niya po sa atin. Alright? And again, hindi po natin wawakasan ang programa pong ito. And by the way, sa sino man po nakakuha ng announcement ko po mga kapatid noong nakaraang linggo, ay may gumagamit ng pangalan ko na nanghihingi po ng tulong sa pamagitan po noong Compassion Ministry. Hindi po totoong taga-Compassion Ministry po yun. Po, hindi po totoo yun. At hindi rin po totoo na ako po ay miyembro ng Compassion. Pero ako po ay may compassion.
Okay? Alright. So, gusto ko lamang po ipaalam yan. Kapag may nakita na po kayo ng ganyan, alamin nyo kaagad at tumawag ng pulis, ipahuli. At pag nahuli mga kapatid, please, paalamin nyo po paalamin nyo naman ako para makapitik lang ako ng isa lang. Isa lang. Pitik lang. Okay? Alright. So, thank you very much. And, mga kapatid, huwag nyo kakalimutan yan. Sunday, and Pastor RJ will be with us. Okay? Para sa mga frontliners, awitin po namin Pagbibigay Pugay para sa inyo. See all the wounded, hear all the desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering. Come, let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pour the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come, let us break the bread. Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our King, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pull the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket of All right. Thank you very much again for tuning in, and we'll see you right here on Tuesday next week. Hope you enjoy the week program, and I'm praying that God will continue to give us more blessings dito po sa ating programa mga kapatid at sa pagkinig ng ating programa. Okay? Alright. Enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. Healing to them. Don't let another wounded soldier die.